Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Makikilahok ang Los Angeles Lakers sa California Classic bago tumungo sa Las Vegas para sumali sa NBA 2K26 Summer League. Bago ang laban ng Lakers kontra sa Golden State Warriors noong araw ng Linggo, gumawa ang organisasyon ng isang nakakagulat na desisyon tungkol sa kanilang 20 taong gulang na guard si Bronny James. Warriors versus Lakers California Classic starting lineups: Lakers, Dalton Knecht, Cole Swider, Trey Jamison, Dajon Gordon at DJ Stewart. Ulat ni Liam Willerup ng Sports Illustrated sa X. Warriors, Chris Manon, Jackson Rowe, Marcus Bolden, Taran Armstrong at Jaden Shackelford. Walang Bronny James dahil hindi siya maglalaro sa laban ngayong araw. Bago magsimula ang laban, walang senyales na ipapahinga ng Los Angeles si James para sa panimulang laro ng Summer League. Habang maraming fans ang nakaabang sa inaasahang laban ni James kontra sa forward ng Dallas Mavericks na si Cooper Flagg sa darating na Biyernes, kaunti lang ang inaasahang makakapanood ng Lakers na walang Bronny sa alinmang laban. Si James, na inaasahan ng pipiliin ng Lakers sa ikalawang round ng 2024 NBA Draft, ay kakatapos lang ng kanyang rookie season sa NBA. Bagamat patuloy pa ring hinuhubog, ang 6'2" guard ay naging standout contributor sa NBA G League kung saan nagtala siya ng average na 21.9 points, 5.4 assists at 5.2 rebounds per game with the South Bay Lakers. Kapansin-pansin din ang kanyang efficiency kung saan nakapagtala siya ng 44.0% field goal percentage at 38.0% from long range. Isang magandang simula para sa former McDonald's All-American. At sa kanyang unang laban sa Heat, nakakita si Bronny James ng pagkakataon at agad itong sinunggaban sa loob lamang ng 30 segundo sa kanyang debut sa 2025 NBA Summer League nitong Lunes sa California Classic na ginanap sa Chase Center. Ang second-year guard ng Los Angeles Lakers ay biglang umatake pasulong at ninakawan ng bola si Miami Heat guard Kasparas Jakutionis. Agad na dinampot ni James ang bola at mabilis na lumipat sa fast break kung saan ilang talampakan mula sa free throw line, siya ay lumundag at nagpakawala ng isang malakas na one-handed dunk, parang ama, parang anak. Gaya ng madalas gawin ni LeBron James, maayos na binuo ni Bronny ang kanyang tira. Isang malinis at tuloy-tuloy na galaw na sinundan ng isang malakas na bagsak at mabagal na paglakad habang tinitigan ang baseline. Bagamat kulang sa taas si Bronny, binabawi niya ito sa talon at explosiveness. Makalipas ang 1.5 minuto, na ipasok ni James ang una sa kanyang 2 3-pointers sa laro. Umiskor siya ng 10 puntos sa unang half ngunit hindi na naglaro sa second half. Nagtapos sa 11 minutong playing time sa panalo ng Lakers, 103-83. Maayos na binuo ni Bronny ang kanyang shooting. Sa 5 starters ng Los Angeles, si James ang may pinakamababang minuto sa laro. Kakatapos lang ni James ng kanyang rookie season kung saan lumahok siya sa 27 laro para sa Lakers. Ang pinakamahusay niyang laro sa NBA noong nakaraang season ay noong Marso 20 kung saan nag-shoot siya ng 7 sa 10 at nagtala ng 17 puntos at 5 assists. Bagamat sa isang blowout loss laban sa Milwaukee Bucks. Ngunit sa huling 2 laro ng Lakers, si Cole Swider ay ang hindi inaasahang sharpshooter ng Lakers na papataas ngayon. Maaaring hindi inaasahan ng Los Angeles Lakers ngunit tila natuklasan nila ang isang bagong may potensyal na bituin sa katauhan ni Cole Swider. Matapos ang isang standout na performance sa Summer League kung saan siya ay umiskor ng 24 na puntos sa kanyang debut, patuloy siyang umaangat, nagdagdag ng 20 puntos sa kanyang ikalawang laro. Ang kanyang shooting efficiency ay kapansin-pansin, 7 sa 10 sa field at 2 sa 5 mula sa 3. Bukod sa scoring, nag-ambag din siya ng 3 rebounds, 1 assist, 1 steal at 1 block na tumulong sa Lakers na makuha ang isang 20 puntos na panalo kontra Miami Heat sa California Classic. Hindi naging karaniwan ang paglalakbay ni Swider. Isa siyang late addition sa Summer League roster ng Lakers at karaniwang naglalaro sa G League kung saan naipakita niya ang kanyang kakayahan sa shooting. Sa loob ng 3 season sa G League, nag-average siya ng hindi bababa sa 43% in 3-point shooting.
Isang mahalagang istatistika lalo na sa mga opensa na pinangungunahan ni na LeBron James at Luka Doncic na nangangailangan ng mga shooters na kayang i-stretch ang depensa at magbigay ng spacing sa court. Gayunpaman, sa kanyang mga limitadong pagkakataon sa NBA, nahirapan si Swider na makahanap ng matibay na pwesto. Madalas siyang hindi makapag-convert ng sapat na shooting mula sa labas para masiguro ang kanyang lugar sa rotation. Ngunit ngayon, ipinapakita ng kanyang mga recent performance na may kakayahan siya bilang sharp shooter. Ang dating standout mula Syracuse ay nagpapakita na maaari siyang maging isang mahalagang asset kung mapapanatili niya ang kanyang kasalukuyang momentum ngayong summer. Isang pagkakataon para patunayan niya ang sarili habang patuloy ang magandang laro ni Swider sa Summer League, lalong tumataas ang posibilidad na makasama siya sa final roster ng Lakers. Sa kanyang matatag na shooting ability at ang pangangailangan ng mga NBA team sa mga maaasahang perimeter players, magandang posisyon siya para makamit sa wakas ang break na matagal na niyang inaasam. Kung mapapanatili niya ang kanyang performance, malaki ang tsansa na matuloy na ang kanyang pag-angat sa NBA. Anong masasabi niyo sa player na ito na si Cole Swider, mga kaibigan? At sa inaabangan paghaharap ni na Bronny at Lakers laban sa Dallas at Cooper Flag? Sa ibang balita naman, ang taos-pusong pamamaalam ni Kevon Looney sa Warriors ay tiyak na nagpaluha sa maraming mata ng Dub Nation. Noong Hunyo 30, iniulat na ang paboritong manlalaro ng mga taga-Bay Area ay pumayag sa isang 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $16 million sa New Orleans Pelicans bilang free agent. Matapos ang 10 season at 3 NBA championships kasama ang Golden State, ibinahagi ng veteranong big man kung paano niya ibinalita ang desisyon sa matagal na niyang mga kasamahan na sina Steph Curry at Draymond Green sa isang artikulo ng Players Tribune na inilathala noong linggo. At kahit malinaw na masaya ang pamamaalam ni Looney, mahirap hindi maging emosyonal sa pagbasa ng pagtatapos ng kanyang bukas na liham. At dahil dyan, iiwan ko kayo sa mga sinabi namin ni na Steph at Draymond sa isa't isa nang tawagan ko sila noong nakaraang linggo para ibalita, sulat ni Looney. Sila ang una kong tinawagan. Ang dalawang yon, sila ang mga naging kuya ko nitong nakaraang 10 taon. Tinuruan ako, ginabayan, tinulungan akong lumaki. Umasa ako sa kanila sa halos lahat ng panahon ko bilang Warrior. Lalo na nung bagong kararating ko lang sa liga, kailangan ko talaga ng gabay, karunungan at pagkakaibigan. Hindi ako madaling maiyak pero nang tawagan ko sila para sabihin na lilipat na ako ng team, naging emosyonal talaga ako. Totoo lang, para bang, ewan ko, ramdam ko sa puso ko yung mga pag-uusap na yon. Mula nang siya ay mapili bilang 30 overall pick from UCLA in 2016 NBA Draft, naging huwaran si Looney ng consistency sa Golden State. Tampok ang kanyang sunod-sunod na 200 at 70 laro mula 30 overall pick from 2021 to 2024 season. Sana alam nila kung gaano ako ka-grateful, gaano ako ka-thankful. Sana alam ninyo rin, totoo, kayong lahat sa Bay at sa mga tagahanga ng Warriors sa buong mundo. Kasi itong nakaraang 10 taon ay higit pa sa lahat ng pinangarap ko. Kaya oo, bago kami nagbaba ng telepono, parang grabe, anong klaseng paglalakbay ang pinagsamahan natin. 10 kamangha-manghang taon. Isa itong napakagandang biyahe. Hindi kailangang malungkot ang lahat ng pamamaalam. Aalis ako sa Bay na may malaking ngiti sa aking mukha. Salamat sa biyahe. Siyempre, ganun din ang pasasalamat ng Dub Nation sa kontribusyon ni Looney na madalas hindi napapansin. Ngunit sa kabila ng hindi pagiging standout sa mga stats, walang duda na isa siyang mahalagang bahagi ng dinastiya ng Warriors. Anong masasabi niyo sa trade ni Looney, mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.